Dahil nga sa pagtatamo ng injury ni Stephen Curry sa kanyang tuhod, inaasahan na hindi siya makakapaglaro sa All-Star Game. Kaya wala ngang ibang choice ngayon ng mismong NBA kundi maghanap ng bagong All-Star na papalit sa kanyang pwesto. At simula nang lumabas ang ganyang klaseng balita, nag-expect na sana na si Austin Reeves ng Los Angeles Lakers ang pipiliin na papalit kay Stephen Curry sa All-Star. Sa ganda nga ng pinapakita nito, deserve niyang makasali sa All-Star Game next week. Pero makalipas ang ilang araw mula nang lumabas ang ganitong balita, opisyal na ngang inanunsyo ng NBA na ang player na papalit sa pwesto ay si Brandon Ingram ng Toronto Raptors. Para nga sa mga hindi nakakaalam, nag-average nga si Ingram ng 22 points sa game, 6 rebounds sa kanyang 48% shooting. Ito na rin naman ang isa sa mga dahilan bakit maaga silang nakaangat ngayon ang Toronto Raptors sa itaas ng standings ng Eastern Conference. Samantala, marami nga ang natuwa sa isagawa ng Los Angeles Lakers nitong trade deadline ng pagkuha nila kay Luke Kennard mula sa Atlanta Hawks gamit si Gabe Vincent dahil finally, tuluyan na nga itong mawawala sa lineup. Wala na rin naman itong naiambag sa opensa sa patuloy na pag-struggle niya sa shooting at liability pa nito sa depensa. At mas lalo lamang nakumbinsi ang mga fans ng Lakers na tama ang ginawa ng front office nang magsimulang maglaro si Gabe at Kennard sa kanilang bagong team. Sa naging debut game ni Gabe Vincent sa Hawks noong nakaraan, nagtala nga siya ng 2 points, 4 rebounds, 3 assists, 1 out of 6 shooting at 0 out of 4 naman sa 3-point line. Dalawang beses na rin naman nga itong naging DNP simula nang sumali siya sa Atlanta, hindi kagaya kay Kennard na nag-average na ngayon ng 10 points per game sa last 3 games. Nakapagtala rin naman ito ng 14 points last game laban sa Spurs at isa na rin naman siya sa mga key player ngayon sa opensa. Kaya malinaw, panalo dito ang Lakers at tama ang ginawa ni Rob Pelinka pag-trade kay Gabe Vincent. Sa kabilang banda, kung inyong ang matatandaan, bago pa sumapit ang trade deadline, may lumabas na balitang nag-request na ng trade ang kampo ni Jeremy Sohan sa San Antonio Spurs para makalipat ito ng ibang kupunan sa lalong madaling panahon. Ngunit sa kabila niyan, hindi pa rin naman siya na-i-trade. Wala ngang teams o walang nahanap na team ang Spurs na kayang kumuha sa kanya. Pero hindi rin naman ito naging hadlang dahil base kay Shams ng ESPN, nagkasundo na rin naman ang kampo ni Sohan at front office ng Spurs na i-waive na lamang ang kanyang kontrata. Kaya tuluyan na nga itong magiging free agent at available na sa buyout market. At inaasahan madaming teams, multiple teams ang ayon sa report na susubukan siyang kunin. Nag-average rin naman ito ng 4.1 points, 3 rebounds per game plus meron nga itong depensa na mapapakinabangan ng ilang mga championship contender na gustong magpalakas at kunin siya at mapabilang sa kanilang lineup.